At opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Naka-move on na ba ang lahat sa impeachment o hindi pa? Talaga naman hanggang ngayon pinag-uusapan nyo, ha? Oras mo natin sa buong Pilipinas, 6 na minuto. Makaraan ng alas 10 na ang morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Korte Suprema binatikos ng isa sa mga prosecutors sa impeachment case ni VP Sara. Ibinunyag pa ang pagsingit ng High Tribunal ng parameters sa pagsasampa ng reklamong impeachment. Ronda Pilipinas. VP Sara itinangging nagbiyahe pa Kuwait ng walang travel authority. Ronda Pilipinas. Backlog ng plaka sa nakalipas na halos 10 taon, natapos na ng LTO. Very good. Ronda Pilipinas. UAE posibleng maging lugar ng pagkikita ni na US President Trump at Russian President Putin. Ronda Pilipinas. Signal HD Spikers pasok na sa semis matapos walisin ang Akari Chargers sa 2025 Premier Volleyball League. Ronda Pilipinas. TGIF, pwede na nga bang ituloy ang naudlot na gala nitong mga nagdaang maulang linggo? Alamin sa live weather report ni Gia Rafael. Ronda Pilipinas. Kyle Etchari, sinagot na ang isyu sa kanila ni Piolo Pascual. Ronda Pilipinas. Panlalait sa pisikal na anyo ng isang tao. Parang dito yata nag-viral yung Starbucks, ha? Di ba? Yan nag-viral yung Starbucks, Alamin kung ano ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na may mga taong ginagamit ang over-apologizing para hindi mapanagot sa tunay nilang kasalanan? Let's prove it. Ronda Pilipinas. At nakarating ba sa inyo na ang sabi nila, ang 911 daw, yung hotline, mental health line na rin? Is it a fact or fake? Alamin! Parang fiesta. Napalitan nyo na ba? Itong isang estudyante sa Nueva Ecija, 15 anyos po ito, 15 anyos po ito, binaril po ng kanyang umano'y boyfriend na 18 anyos. Na habang nasa school po ito, binaril ng kanyang ex-boyfriend umano. Ex-boyfriend. Kasi yung 15 anyos, nakipaghiwalay. Ayaw na doon sa relasyon. Ngayon, hindi pumayag itong 18 anyos, parang nagwawala ang lolo mo. Ngayon, nakarating sa loob ng eskwelahan, binaril yung bata, yung babae sa leeg. Pagkatapos binaril yung bata doon sa leeg, yung babae, nagbaril din sa sarili, yung 18 anyos. 18 anyos po ito, at saka 15 anyos, Ano na nangyayari sa mga kabataan ngayon? Grabe! Pagkatapos magbaril sa sarili, o pagkatapos barilin yung kanyang ex-girlfriend na 15 anyos, ay bawal nga yun, sa totoo lang, di ba? 15 anyos, nagbaril sa sarili. Pero ngayon, critical, nasa ospital yung lalaki. Pero yung babae, nasa critical din na kalagayan dahil leeg yun Oo. Ang tanong, paano nakalusot sa gwardiya ang batang ito, itong 18 anyos na ito, na may dalang barel? Ang sabi ho sa report, walang dalang bag, sabi ng pulis. So, ibig sabihin, yun pong 18 anyos, nakasukbit yung barel sa kanyang katawan. Hindi naman niya pwedeng ipakita yun
So ibig sabihin, nakaligtas, nakalampas, hindi nakita at hindi na-check nitong gwardya na merong baril ang bata. Istorya po ito ng isang paghihiwalay ng mag-girlfriend, mag-boyfriend. At yung 18 anyos, hindi pumayag makipag-break. At ngayon, nagkaroon ng access sa baril. Nakakalungkot ang mga pangyayaring ito. Ano na ba nangyayari sa mga kabataan ngayon? Nung panahon namin ni Atty. Rante, kapag may mga ganito, nagmo-move on lang eh. 'Di ba? Naggaano lang 'yan. Sa probinsya, pupunta ka lang sa ilog. Tapos, kunyari magsisisigaw-sigaw ka doon. Mahal mo si ganito, mahal mo si ganyan. Wala kang ginagawa. Ang gagawin mo na lang, magsi-self-heal ka na lang. 'Di ba? Then you move on. Walang ganito mga pangyayari. Bagay, teka. Wala naman akong experience na ako'y binasted. Attorney, meron ka bang experience? Di ba? Noong mga noon, wala tayong nababalitaan ganito. Wala tayong nababalitaan. Move on lang. Walang sakitan na, eto, nagbaril, binaril. Pagkatapos binaril yung kanyang ex-girlfriend na nakipaghiwalay sa kanya na ayaw niya, nagbaril sa sarili. Napakalungkot pagka ganito ho ang ating mga kabataan. Meron pang isang malaking balita. Naku, ito naman talaga namang hindi mo talaga alam kung yung police major doon sa PNPA, di ba? Balitang-balita ito na ng rape ng isang kadete. Doon pa rin sa PNPA. Si PNP Chief Torre, PNPA ba yun? O PMA? Alam ko yata PNPA, no? Oo. Yan. Pero ngayon yata, nakapiit na yung, o hawak na ng otoridad, itong si police major. Pwede na bang sabihin? Hindi pwede sabihin muna. Yung bata ay binigyan na ng psychological tshuva eklavu. So, ano na ba nangyayari dyan? Ba't may mga gano'n na mga balita ngayon? Friday na Friday Engineer. Ba't ganito mga balita natin? Ha? Ano mangyayari ngayon doon? Alam mo, itong police major ngayon sa PNPA, ha? Alam nyo kung anong tawag ng netizen sa kanya? Ha? Police Major Ret. Majorette. May baton. Ano ba nangyari diyan? Ha? Nagpamasahe daw. Alam mo, nakikita ko dito, parang pangkaraniwan na may mga balita, may mga kwento pong nakakarating sa akin na itong mga opisyal talaga nagpapamasahe sa mga kadete na ang pagkakaalam ko, bawal. Bawal yung mga ganito. Yung pala hanggang ngayon nangyayari yan. Dahil inutusan yata nitong si Majorette. Majorette. Yan ang tawag ng netizen sa kanya. Na si Majorette na masahihin siya. At pagkatapos ng ito'y mag-inuman yata Galing yata ito sa inuman at pumasok sa loob ng kwarto at inutusan yung bata, yung kadete na masahihin siya. Doon na nangyari. Iyon. Meron ba tayong makakausap sa PNPA para tanungin natin kung ano ang tunay na pangyayari? Siguro naman alam na ng Napolcom yan. Oo, no? Siguro naman. Hingi tayo ng update. Okay! Live na tayo sa DWIC News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIC News FM regional stations at sa lahat ng mga nasa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita nanindigan, si Manila 3rd District Representative Congressman Joel Chua na taong bayan ang hindi nabigyan ng katarungan sa desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DWIZ, pinasinungalingan ng kongresista ang sinasabing minadali at kulang sa tamang proseso ang kanilang naging hakbang sa paghahain ng impeachment, kaya't ito'y itinuturing na unconstitutional ng Korte Suprema. Kung mababasa po ninyo ang aming motion for reconsideration, makikita po ninyo doon lahat ng mga argumento. At ang aming pong ginawa ay sinunod lamang namin
ang alituntunin na nakasaad sa Francisco at sa Gutierrez case. Ngayon kami po ay pinarurusahan sa pagsunod po dito. Ikinalungkot din ni Kong Chua ang sinasabing insertion ng Supreme Court ng bagong parameters na dapat sundin sa paghahain ng impeachment. Kung babasahin po natin ang ating saligang batas, napakalinaw naman. Ang may exclusive power to initiate ng impeachment ay ang Kongreso o ang House of Representatives. Kami po, nakalagay po doon sa ating saligang batas, kami po ang binibigyan ng jurisdiction para mag-promulgate ng sarili naming rules. Sa pagtatalaga po ng panibagong mga alituntunin, parang sa aming pong paniniwala, nasasaklawan na po yung aming kapangyarihan sa pag-i-initiate po ng impeachment. Paliwanag ng kongresista, tama rin ang kanilang tinahak na procedure kahit na hindi nabigyan ng due process o pagkakataong makasagot si VP Sara. Ang paghahain po ng impeachment, dalawang klase po yan. Yung isa po, yung pagpa-file at saka pag-refer sa tamang komite. Ang tawag po doon, yung committee procedure. Yung isang procedure naman po, ito po yung pagpapasa ng 1/3 vote ng mga miyembro. At pag ito po ang impeachment complaint ay naipasa, ito po ang magpo-form ng articles of impeachment. At yun po ay automatic na dadalhin na po sa Senado. Yun po yung mode na amin tinahak. So nasaan po doon nakalagay na dapat pasagutin yung Vice Presidente? Yung paglalagay kasi, ako pagkakaalam ko, yung paglalagay ng additional parameters, yun ay pagbabago sa batas. Pag binago mo yung batas, dapat mga mambabatas lang ang pwedeng gumawa. Ako yun lang ang tanong ko, sa totoo lang. Bakit may karagdagan doon na parameters ang Supreme Court na parang nadagdagan? Di ba? Parang yun ang aking nakikitang katanungan doon na Kong. Yan po ang tinig ni Manila 3rd District Representative Kong Joel Chua sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, nirerespeto ni Vice President Sara Duterte ang naging desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment laban sa kanya. Iginit ng Vice Presidente na nais niya ng bloodbath at malitis para mailahad ang lahat ng mga ebidensya mula sa kanyang defense team. Andarin na niya ang kanyang kampo sakaling maharap siya muli sa impeachment sa mga susunod na taon. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Bisaya yan ba? Hindi ko na-gets. Sa kabila nito, tiniyak ni Vice President Duterte na tuloy ang serbisyo ng Office of the Vice President sa kabila ng pagkakabawas ng kanilang pondo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, taga-butay ng report. 18 business agreements pirmado na ng Pilipinas at India. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Gilbert, go! Pirmado na ng India at Pilipinas ang nasa 18 business agreements na layong palawakin ang kooperasyon sa iba't ibang sektor gaya ng renewable energy, digital services, business process management, infrastructure at healthcare. Ginawa mga kasunduan sa Philippine-India Business Forum sa nabanggit na bansa bilang parte ng state visit ni Pangulong Marcos sa nabanggit na bansa. Kabilang sa mga ito ang Memorandum of Understanding at letters of intent para sa mga proyekto sa waste to energy, artificial intelligence, clinical outsourcing, manufacturing at digital finance. Ilan sa mga pangunahing MOU ang naglalayong bumuo ng waste to energy facility kung saan target din ang renewable energy na proyekto habang binabawasan ang solid waste sa bansa. May mga letters of intent naman para sa pagtatatag ng digital academies na magsasanay daw ng mga Pilipino sa artificial intelligence at iba pang IT
50 BPM skills na layong palakasin naman ang kakayahan ng bansa bilang regional tech hub. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong as DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At alamin na natin ang magiging weather bukas dahil weekend. Alamin natin sa live weather report. Go! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At kasama natin ang babaeng walang plano ngayong weekend kundi humiga-higa, hila-hilata, magpahinga-hinga. At kasama natin si Gia Rafael. Yan. Deserve naman matulog ng lahat this weekend. Huwag kang Ano yun? pahinga ng pahinga. Darating ang panahon. Diretso yan. Diretso ka na magpapahinga. So, kailangan umalis ako bukas. Alam mo, sabi, ito, payong tsuhin to. Tsuhin! Payong tsuhin to, ha? Lalo na, yung sa mga nakaka-relate sa akin, ha? Lalo na yung sa mga may edad na, ha? At nakakalakad. Oh. Nakakalakad. Ha? Sa lahat ng mga lakad at niyaya ka, puntahan mo. Habang Habang pwede ka pang maglakad. hindi ka pa, ugod-ugod. Kasi darating ang panahon na, syempre matanda ka na, nakakalakad ka pa rin siguro, pero hindi na ganun kabilis. Pero ang mga pagyayaya na ito, ang mga imbitasyon na to, pagsisisihan mo pagdating ng panahon. Dahil yung mga panahon na pwede ka pang maglakad, hindi ka naglakad. Sige, alis ako bukas. Hindi naman ikaw ang kausap ko eh. Akala ko naman ako higa ng higa. Sige. Kasi di ba, Oo. pagtanda natin, lahat tayo hindi makakalakad. Tama Makakalakad naman. pero hindi ganun Mabagal, kabilis. oo. Pero alam nyo ba na ang lahat ng mga nangyayari sa atin, isa-isa nating babalikan yan. Wala na tayong hawak eh, di ba? Hindi na tayo maka-attend, hindi na tayo makapunta, hindi tayo makapatakbo, hindi tayo makalakad. All we have now is memories. Eh lahat dapat ng memories na maaalala natin, sana masaya. Oo naman. Di ba? oo naman. Pwede naman natin i-edit yan. Alisin mo yung masasama, ang alalahanin mo na lang ay yung magaganda. Magaganda. Eh, paano ka makakaalala ng mga ganda? Eh, lahat na lang ng weekend, nakahiga ka, nakahilata ka. So na nga, gagawa plano Kape-kape, mamaya. juice, biskwit, binge watching. Sige. Sige, alis ako bukas. Lakad ako dyan sa mall. Oo, kasi darating ang panahon. Diretso yung pahinga mo na yan. Wala nang bangon-bangon yan. Okay. Eto na, para sa mga maglalakwatsa po, starting tonight, dahil Friday na nga, no? Baka medyo masira po ang mood ninyo dahil ang low pressure area na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility, isa na pong bagyo. May pangalan na, ito na po si Fabian. Nasa loob na nga po ng PAR. Huling namatala itong si Fabian sa layong 145 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. Ang hangin po at pagbugso abot ng 45 kilometers per hour at 55 kilometers per hour. Kilos po rito pa north westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Bukod dyan, meron pang isang bagyo si Podul na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Huli namang namataan sa layong 2,550 kilometers east of extreme northern Luzon. Ang hangin at pagbugso 75 kilometers per hour at 90 kilometers per hour. Kilos nito northwestward din at sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala, bukod dyan sa dalawang bagyo na yan, may southwest monsoon pa rin o habagat na nakakaapekto sa Visayas at Mindanao at ilang bahagi po ng southern Luzon. Samantala, para sa ating 3-day weather outlook, Metro Manila, asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong Sabado. Ang linggo naman ninyo medyo bumabawi naman dahil maula po mga kalangitan ayon sa forecast. Pero ang Monday po ninyo, magsisimula pa lang ang bagong linggo, bubungad po sa inyo ang mga pag-ulan na may kasamang thunderstorms. Pero may chance pa rin naman na sumikat ang araw. Ang temperatura sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Metro Cebu, cloudy skies po tayo on Saturday, pero ang inyong Sunday and Monday, asahan po ang mga pag-ulan with thunderstorms at may chance pa rin naman na sumikat ang araw. 25 to 31 degrees Celsius ang expected temperature sa Metro Cebu. Metro Davao naman, maganda po ang kalangitan o ang araw bukas, Sabado. Pero ang inyong pong Sunday and Monday, basag tip na naman, asahan po na may mga pag-ulan, thunderstorms, pero may chance pa rin naman daw po ayon sa forecast na sumikat ang araw. Ang expected temperature naman po 24 to 32 degrees Celsius. Samantalang araw po, sumikat kaninang 5:41 AM at asahan ang paglubog mamayang 6:22 PM. Yan, maganda panahon, no? Sige, alis ako panahon. bukas. Alis bukas ha. Kahit Saan wala punta? pa tayong dyan lang, mall. Wala ba? Lakad sa mall. Hanap ng gagastusan. Nang hindi kailangan. Kahit wala pa
usapan sahod. Oo, gagastusan na ang hindi kailangan. Gali ko naman talaga yun. Samantala, yan po muna aking latest weather updates, whether you like it or not. Mag-isip-isip ka naman. Sige, bilang damit, yun na lang. Kaya hindi totoo yan, window shopping. Hindi totoo yan. Oo, budol yun Hindi Tsaka totoo yan. torture lang yun. Kunyari, lalabas tayo sa punta. Mall lang. Window shopping lang. Window shopping lang, wala na tayong bibilin. Naku, hindi totoo yan. Maglawas, may isang paper bag na. Pupunta pa sa kakatabing tindahan. Tapos, Talaga hindi. naman. Hindi ano? Anong hindi? Hindi pakikinabangan. Oo. Grabe talaga. Tatamba ko lang. Cute lang siya sa una, tapos wala na. Hindi ko na Wala gusto na. bukas. Ganun. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit tayo. Di ba? Maiging wag na nga kasi gaya na lang. Hindi, iba pa rin yung lumalabas ka. Walking lang magpipikit na lang ako sa mall bukas. Mantala yun muna aking latest weather updates, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Reminder lang po ito sa mga kababayan po natin, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam po tayo ng sakit. Ano po? Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo, kalusugan ko. Lahat tayo miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng yung tinatawag na konsulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Okay ba yung fact or fake natin? Pwede natin pasok. Ayos ba? O sige, pasok natin yung ating fact or fake. Tandaan nyo, eto na. 911 hotline. Mental helpline na rin. Ibig sabihin, may mga, kung meron kayong mental problem, pwede nyong yung mental wellness. Okay, alamin natin kung fact or fake. May mga kumakalat na balita kung saan inanunsyo ni PNP Chief General Nicolas Torre III na maaaring tawagan na ang pambansang 911 emergency hotline ng mga taong nangangailangan ng kausap o gustong mag-report ng kaso ng bullying. Kasama rito ang physical o online bullying. Kasabay nito, binuksan din ang posibilidad na isama sa network ng tumutugon sa mental health emergencies ang mga pastor at health professional volunteers bilang suporta sa pangunahing serbisyo via 911. May katotohanan nga ba ito? Alamin yan sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ Fact or Fake. Batay sa datos, mahigit 2,000 Pilipino mula Enero hanggang Hunyo 2025 ay pinili ng wakasan ng kanilang buhay at lumabas na karamihan sa mga kaso ay biktima ng bullying. Isang bagay na binigyan din ni PNP Chief Torre bilang isa sa pangunahing dahilan ng mental distress sa bansa. Personal pa niyang ibinahagi na minsan din siyang naging biktima nito, kaya't malalim ang kanyang pagkilos laban sa bullying at mental health stigma. Since January to June, in the first half of the year, almost 2,000 Filipinos killed themselves. Suicides. Isang portion ng mga nagpapakamatay ay naging biktima ng bullying. Both physical bullying at online bullying. Right now, our ACG are investigating sizable number of bullying cases online. Blackmail, bullying, and many other crimes perpetrated on the cyberspace. But I want to focus on bullying. Bullying ay isa sa mga nakakasira ng pag-grow ng ating mga bata, ng mga kabataan, at sa mga matatanda naman, ang mga nabubuli, ang iilan sa kanila, yan nga, nasisira ang buhay, ang iba nagpapakamatay. Ang pangunahing layunin ng inisyatibang ito ay makapagatid ng agarang emotional support sa pamamagitan ng paglahok ng pastor at trained health professionals bilang volunteer caller handlers at inaasahan na masisimulan ang diretsong pag-uusap sa tinatawag na mental health emergency kahit tawagin sa 911 hotline. Kaya inilagay natin, choice number 4, kung gusto niya lang ng kausap, at ito ay mag-operationalize pag matapos natin makausap ang mga volunteers at mga civic organizations at mga NGOs na magbibigay sa atin ng mga ready counselors
natatanggap sa mga tawag na ito. Ang ganitong sistema ay nagbibigay linaw sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong na naaabot nila ang suporta sa pamamagitan ng isang access number, lalo na kung ang tawag ay may kinalaman sa bullying o suicidal ideation at hindi kailangang dumaan sa anumang sentralisadong proseso. Dagdag pa ni General Torre na sila ay nakikipag-usap na sa grupo ng mga pastor at health professionals na tutugon sa mga tawag na ito. Yes, we are now in talks with the volunteer groups na sino ang sasalo pag press 4, yung kung may gusto lang kayong kausap. So, ipapasa namin yan sa mga volunteer groups. May kausap na ako isang grupo ng mga pastor. May kausap na rin kami isang grupo ng mga health professionals. Kaya naman ang payag na maaari nang makausap ang mental health emergency volunteers gaya ng pastor at health professionals sa pamamagitan ng 911 hotline ay facts. Ito ay opisyal na inihayag ni Chief General Torre na sila ay nakikipag-usap na sa mga grupo ng pastor at health professionals na tutugon sa tawag ng publiko hinggil sa mental health emergency. Gayon din ang malinaw na layunin ng pulisya na palakasin ang mental health response capacity ng Philippine National Police at ng buong 911 system. Ang pagdadagdag ng pastor at health professional volunteers sa 911 hotline ay makabuluhang hakbang upang mas mabilis at dignified na matugunan ang mga mental health emergencies ng bansa. Isang konkretong tugon sa tumataas na bilang ng self-harm at bullying incidents. Para sa Fact or Fake, Ian Artigona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Ronda Pilipinas. So, it's a fact. Malaking tulong po ito sa mga may problema sa mental health. Oras po natin sa buong Pilipinas. 33 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At ngayon tanggap po tayo ng isang report. PCSO nagsagawa ng medical dental mission sa Barangay 73 o Barangay 73. Diyan po sa may Caloocan. Alamin natin report ni Angelo Bainyo. Mahigit 150 residente sa Barangay 73, Caloocan City ang nakinabang sa medical at dental mission ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pinangunahan ng PCSO Medical Team at Directors Jennifer Guevara at Janet Mercado, katuwang ang sangguniang barangay. Ang aktibidad ay naghandog ng libreng konsultasyong medikal, bunot ng ngipin, electrocardiogram at pamamahagi ng bitamina at gamot. Patuloy ang PCSO sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad na nangangailangan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Oops! Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo ha, siguradong may matutulungan kang pangangailangang medikal ng ating mga kababayan. Dahil sa PCSO, basta may kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Hanggang po tayo ng isang report. Kamara, walang ideya kaugnay sa isinawalat ni Senator Lacson na may mga kongresistang sangkot sa issue ng flood control projects. Oh, talaga? Alamin natin, is it a fact or fake? Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go. Walang impormasyon ang Kamara kaugnay sa isiniwalat ni Senator Ping Lacson na nasa mahigit 60 kongresista na mga kontraktor ang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ito ang tugon ni House Spokesperson Attorney Princess Abante nang tanungin sa media press conference hinggil sa naging pagbubunyag ng senador. Ayon kay Abante na hindi naman anya na-expound ng mabuti ng senador ang nasabing impormasyon, kaya hintayin na lamang kung ano ang magiging susunod na hakbang ng Committee on Public Accounts na siyang nag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Una nang nagsagawa ng pagdinig ang komite na pinamumunuan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon bilang tugon sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA kung saan ay nais nitong panagutin ang mga nasa likod ng palpak at ghost flood control projects. Nangako naman ang komite na kanilang re-resolbahin ang problema ng mamamayan at wakasan ang irregularidad at katiwalian ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno at mga kontratista. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinong May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Ronda Pilipinas. Yung iba dyan daw, ha? Yung iba dyan, dating kontratista. Na ngayon ay congressman na. Kaya ang tawag sa kanila, tratista. Diba? Yung mga dating kontratista daw, sabi ni Senator Lacson, kumandidato, congressman. Ang problema, nanalo. So, ibig sabihin, kontratista na daw sila. Kontratista na daw sila, congressman pa. Kaya ang tawag sa kanila ay tratista. Galing, ha? Tingnan natin kung papatol sa hamon itong si Senator Ping Lacson. Yung 6 na pong tratista. Pero, yung iba daw na dating kongresista, ngayon, kontratista na. Tingnan mo nga naman ang buhay. Paikot-ikot lang talaga. Talagang paganyan-ganyan lang talaga. Paganyan-ganyan lang talaga. Dating kongresista, ngayon kontratista na. Kontratista dati, ngayon ay kongresista na. Kaya ang tawag sa kanila, tratista. Balik-balik, palit-palit, paikot-ikot lang yung mga yan. Tanggap tayo ng isa pang report. Posisyon ng Pilipinas sa isyu ng teritoryo at foreign policy ng bansa mananatili. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Gilbert, go! Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagbabago ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng issue sa ating teritoryo. Kasunod na rin ng kanyang pahayag sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA, kaugnay pa rin ng foreign policy ng bansa. Sa panayam ng isang media entity sa India, sinabi ng Pangulo na maaari pa rin namang maging kaibigan ng ibang bansa ang Pilipinas kahit patuloy nitong ipinaglalaban ang soberenya sa ating teritoryo. Ayon sa Pangulo, hindi naman dahil ipinagtatanggol ng Pilipinas ang mga pag-aaring teritoryo at pinalalakas ang militar ay kalaban na ang turing nito sa ibang bansa. Magugunit ang sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA na mananatiling kalmado at mapagpasensya ang Pilipinas sa harap ng mga posibleng bagong banta sa teritoryo. Gayunpaman, binigyan din ng Pangulo sa panayam na kahit kailan ay hindi raw susuko ng bansa ang soberenya at kahit katiting na parte ng mga pag-aaring teritoryo ng Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pang report. Seguridad sa testigo sa missing sa Bungeros na si Julie Patidongan. Mas pinaiting matapos makaranas umano ng panibagong banta sa buhay. Nakakailang banta na sa buhay ito. Parang ang dami-dami na. Alamin natin ang report ni Patrol 24, June Samson. Kuyang June, go! Kuyang Dennis, kinumpirma ng whistleblower sa missing sa Bungeros na si Julie Patidongan na may panibagong banta sa kanyang buhay. Sinabi ni alias Totoy na kamakalawaan niya ng gabi ay may sasakyan na umiikot at pabalik-balik sa kanyang lugar na sa palagay umano niya ay nagmamanman. Dahil sa hinala ay bineripika umano nila sa mga kinauukulan ang plate number pero lumitaw na hindi tugma ang license plate number na nakakabit sa naturang sasakyan. Hello? Kaya mas pinaigting ang kanyang pag-iingat pati na rin ang ginagawang proteksyon sa kanyang seguridad. Samantala, kinumpirma rin ni Patidongan na nakapaghain na sila ng counter affidavit at rejoinder affidavit sa Mandaluyong Regional Trial Court bilang sagot sa kasong isinampa ni Charlie Atong-ang laban sa kanya at sa negosyanteng si Alan Bantiles. Magugunit ang una ng sinabi ni Ang na si Patidongan ang utak o mastermind sa pagdukot at pagkawala ng mga sabongero. Patrol 34. Kuyang June! Kuyang Dennis. Yung bang mga kapatid ni Julie, nakapag-gano na rin ang affidavit nila? Si Ella Kim, Oo. yung isang kapatid niya, kasama niyang naghain na rin ng rejoinder affidavit at ng counter affidavit. Yung dalawang kapatid niya. Nakapaghain na sila. Una nung Biyernes. Oo. Sa Department of Justice. Confirm ba yung video na yung isa sa mga hawak ng yung sabungero ay hawak ng kapatid niya? Kapatid niya yung naglalakad doon, yung parang sa beach, ganon? Kapatid niya yung may hawak, Yung may doon hawak. sa lalaking nakaposas. At yung kapatid din niya yung nagwi-withdraw doon sa ATM, ATM. ng
pag-aari naman nung isa sa mga nawawalang sabongero. Oo. Pero depensa ni Elakim na inutusan lang siya ng pulis na verifikahin kung magkano ang laman ng ATM para matukoy nila kung malaking pera yung pumapasok doon sa account nung nawawalang sabongero na pinaghihinalaan nilang kasangkot doon sa pagtsotsope sa mga manok. Oo. May napatunayan na ba yung mga pulis yung kung sino daw ang sumusuporta ng doon sa dalawang yun na kapatid ni Julie sa ibang bansa? Meron na bang lumabas sa pangalan? Wala pa? Wala pang nilalabas sa pangalan dahil masyadong maingat at sensitibo ang DOJ sa paglalabas ng mga masyaselang impormasyon dahil ang paliwanag nila gumugulong pa yung investigasyon at ayaw nilang ma-preempt yung magiging resulta. Yun. Ito bang si Julie Patidongan na kuyang nakapasok na sa WPP, Witness Protection Program? Hindi pa? Sa ngayon ay nasa kustodiya pa siya ng PNP Custodial Center dahil hindi pa siya formally United Turnover sa DOJ sapagkat sumasailalim pa sa evaluation yung kanyang kredibilidad bago pumasa at maipasok sa Witness Protection Program. Kasi yun yung least guilty. Kuyang, tama? Sa ngayon, ang estado niya ay isang akusado. Ang paliwanag ni Justice Secretary Crispin Remulla, kailangang ma-discharge siya bilang akusado para maging state witness. Paano yung least guilty? Consideration din yun? Kapag napatunayan yung kredibilidad niya at tunay yung kanyang mga salaysay at testimonya, ay doon palang matutukoy na pasado yung kanyang mga salaysay at papasa na siya doon sa evaluation na ginagawa ng DOJ at ng WPP. Kaya pala, no? Pero kung mag-qualify ka sa least guilty, dapat meron ka talagang inguso. Marami na siyang pinangalanan. Bukod kay Charlie Atong at kay Christian Barreto at saka kay General Estomo, ay marami pang pulis at mga general na binabanggit ni Patidongan doon sa kanyang testimonya. Pero yung iba ay hindi mo na pinangalanan dahil patuloy pa nga yung investigasyon. Iyon. Okay, maraming salamat sa update, Kuyang June. Yes, ako yung Dennis. Yan ang pinakahuling ulat, Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Pilipinas, isa pang report! Budget naman, ha? Siyempre, masarap pag-usapan ng budget, ha? Lalo na pag walang insertion. National budget ng Pilipinas, sapat sa lahat ng priority projects ng gobyerno. Kung hindi mahahaluan ng korupsyon. Isa pa. Engineer, with feelings, ha? With feelings, ha? Kung hindi mahahaluan ng korupsyon, ito po'y ayon kay Pangulong BBM. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Kayang suportahan ng pambansang budget ng Pilipinas ang mga prioridad na proyekto ng administrasyon hanggang sa susunod na 3 taon. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kung magagamit daw ng tama ang pondo ng taong bayan at walang makalulusot na korupsyon. Sa ikalawang parte ng PBBM podcast, sinabi nito na sa gitna ng maraming umiiral na programa ng gobyerno para sa mga Pinoy, halimbawa ang 20 bigas, meron na ang 50% discount sa tren at ang zero balance billing sa government hospitals, ay nanatiling sapat pa rin ang pondo ng gobyerno. Ang kailangan lamang ayon sa Pangulo na ang pera ng bansa ay magagamit daw sa mga proyekto kung saan nakalaan ang mga ito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Wait. Time check muna tayo. Oras muna natin sa buong Pilipinas. Yun, 12 minuto pa bago mag-alas 11 na ang morning. PBBM tiniyak na gumagawa ang pamahalaan ng komprehensibong polisiya sa online gambling. Mga stakeholders sinimulan ng i-convene. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagawa na ng mga paraan ang gobyerno para makabuo ng komprehensibong policies sa online gambling. Sa ikatlong podcast interview ng Pangulo, sinabi nito na ito ang dahilan kaya hindi niya nabanggit
nabanggit sa nakaraang SONA ang nabanggit na usapin. Ayon sa Pangulo, sinimulan na nilang i-convene ang lahat ng mga stakeholders para sa paglikha ng kinakailangang policies. Kabilang niya rito yung simbahan at maging ang mga magulang. Ayon sa Pangulo, pangunahin nilang tinututukan ng epektibong regulasyon laban sa online gaming. Ang unang epekto raw niya ng pagbabawal na ito ay ang pagiging underground ng online gambling kung saan lalong mawawala ng kontrol ang pamahalaan. Samantalang kung meron naman anyang komprehensibong policies ay matutugunan ang mga problemang kaakibat nito gaya ng pagkalulong, pangungutang at pagiging exposed ng mga bata sa sugal. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Signal HD Spikers pasok na sa semis matapos walisin ang Akari Chargers sa 2025 Premier Volleyball League. Alamin natin sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pumalo ng panalo ang Signal HD Spikers matapos walisin ang Akari Chargers sa straight sets na 25-20, 25-11, 28-26 at nakapasok sa semifinal round ng 2025 Premier Volleyball League on Tour. Nagpasiklab si Erica Santos ng 24 points kasama ang 22 attacks. Sinabayan din ito ni na Roslyn Doria Aquino na nagambag ng 10 points habang si Setter Gel Gayuna ang naghatid ng 18 excellent sets para sa HD Spikers. Ito na ang ikawalong pagkakataon ng HD Spikers na makapasok sa semifinals ng PVL on Tour at nagbigay rin ito ng direktang pyesa para sa darating na 2025 PVL Invitational Conference. Susunod nilang harapin ang panalo mula sa duel ng NX LED at Cheritigo sa semifinal round na magaganap sa Araneta Coliseum. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita tama, naglilingkod ng tama. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Kyle Etchari, Etchari, sinagot na ang issue sa kanila ni Piolo Pascual. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ng sinagot ni Kyle Etchari ang isyong matagal silang may relasyon ni Piolo Pascual. Ito'y dahil ilang beses naglabasan sa social media ang mga pictures at video nilang dalawa na laging magkasama, kaya't nagkaroon ng mali siya at duda ang mga netizen na may relasyon silang dalawa. Sa interview sa aktor, sinabi nito na walang katotohanan na naglalabas ang balita na may relasyon sila ni Piolo. Ayon kay Kyle, ayaw na sana niya sagutin kung ano ang mga tanong ng mga tao pero mali daw ang niisip ng mga ito. Parang kapatid na raw ang turingan nila ni Piolo dahil best friend niya ito. Kung ang iniisip umano ng mga tao ay sila ni Piolo, para sa kanila umano ay magkapatid lang ang turingan nilang dalawa. Ilang beses na raw siyang natanong tungkol sa tunay na relasyon nila ng aktor, pero kilala niya raw ang kanyang sarili at parang kapatid na ang turing niya kay Piolo at mentor niya rin ito sa loob ng 2 taon na. Dumating umano sa buhay niya si Piolo noong oras na kailangan niya ng karamay dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae at ilan lamang ang nakaalam ng pinagdaanan niya noon. Isa umano sa mga taong tumulong sa kanya si Piolo noong panahong nagluluksa siya, kaya't itinuring na niya itong kapatid. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Panlalait sa pisikal na anyo ng isang tao. Nako, alamin natin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito report ni Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Panlalait sa pisikal na anyo ng isang tao? Nako, bawal ito. May mga salita na tila biro lang para sa ilan, kaya inuulit-ulit ito hanggang sa makasanayan. Pero paano kung ang inaakala mong simpleng komento ay nakakasakit na pala ng damdamin ng isang tao? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Article 358 ng Revised Penal Code, may tuturing na paninirang puri o oral defamation ang panlalait sa pisikal na anyo ng isang tao na may kinalaman sa kanyang itsura o katawan, lalo na kung ito'y ginawa sa harap ng iba. Ang sino mang magkasala ay maaaring mapatawan ng
aresto menor o pagkakakulong ng mula 1 hanggang 30 araw o aresto mayor o pagkakakulong ng mula 1 buwan hanggang 6 na buwan. Base naman sa Republic Act No. 11313 o ang Bawal Bastos Law, mahigpit na pinagbabawal ang gender-based online and offline harassment, kabilang na ang body shaming. Ang sinumang lumabag ay maaaring magmulta ng mula 1,000 piso hanggang 100,000 piso, sumailalim sa community service at psychological counseling. At kung ang palalait ay isinagawa online sa social media, comment section o group chat, maaari itong ituring na cyber libel o online harassment na may parusang prison mayor o 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo. Huwag ibase sa pisikal na anyo kung paano mo irerespeto ang isang tao. Pati ikaw ay may kapintasan din dahil walang perpekto. Think before you speak para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Ano pa nga nang insulto si Mayor? Pag hinuli siya, anong tawag? Aresto Mayor. Pero pag sa Vice Mayor ang nang insulto, paano? Aresto Vice Mayor. Totoo nga ba na may mga taong ginagamit ang over-apologizing para hindi mapanagot sa tunay nilang kasalanan? Let's prove it. Sa isang relasyon, ang sobra-sobrang sorry kahit walang kasalanan ay hindi kababaang loob, kundi manipulative tactic. Tinatawag itong instrumental apology, isang diskarte para iwasan ang tanong at pananagutan. Totoo ba ito? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Karina Schumann, ang mga taong may mataas na self-monitoring o may narcissistic tendencies ay mas madalas magbigay ng proxy apologies, paumanhin na walang tunay na sinseridad o intensyong magbago, upang protektahan ang kanilang imahe at panatilihin ang kontrol sa sitwasyon. Dagdag pa ni na Kyoko Yamamoto at Masanori Kimura, ang mga taong mataas ang self-monitoring ay nagpapakita ng convincing non-verbal sorry pero hindi nagbabago ang asal. Ayon kay Dr. George Simon na ang mga manipulators ay gumagamit ng paulit-ulit na apology para makontrol ang emosyon ng biktima habang iniiwasan ang tunay na accountability. Ang over-apologizing ay hindi laging kababaang loob kundi paraan para iwasan ang issue at makaiwas sa pananagutan gamit ang awa. Ipinapakita rin na ang paulit-ulit na sorry na walang kasunod na pagbabago ay nagdudulot ng kalituhan, sakit at pagkawala ng tiwala sa relasyon. Kaya naman, payo ng mga eksperto, kilalanin kung paulit-ulit ang paghingi ng paumanhin pero walang aksyon, magtanong ng malinaw na dahilan at igiit ang pananagutan kesa drama. Kung nauuwi ito sa emotional exhaustion, mainam na humingi ng tulong mula sa profesional. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. Hindi mo kailangan ng timeline ng iba. May sarili kang oras para umusbong. Ayan. Okay, yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Do Bash Show with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Oy, happy driver muna kay paring Rafi. Happy birthday, pare! Happy birthday, ha? May you have many more birthdays to come. God bless you. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.